Kabalbalan yan, imposibleng di niya alam yan. Sa under niya, DPWH, pa-imbestiga pa siya kunyari. Kung talagang ano siya, kung talagang seryoso siya sa kanyang mga investigasyon, dapat may ano na ngayon, meron nang dinidemanda, meron nang nirereklamo, meron nang mga tinanggal na mga lisensya ng mga kontraktor. Wala pa hanggang ngayon walang nadidemanda, walang nakukulong, walang na-expose, walang na di-disqualify or na ka-cancel na na mga lisensya. Kung talagang totoo yan, meron na sana. Ang tagal na Ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na. Paikot-ikot lang to. Pinawis-pawisan na. Nilaw na nga yung ngipin. Puro tinga na. Kakaikot. Nababaliw na yata. Kakaikot dyan sa flood control project. Puro kangkong. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Oy, magandang araw, mga bossing. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? At nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ayan. Syempre ang vlogger na hindi dapat tinutularan, ng vlogger na walang basihan, ng vlogger na hindi under oath, at ang vlogger na walang silbi sa buhay. Another day, another uratan session again with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, atay, balon-balunan, puso, isip, kaluluwa, puso, nasabi ko na pala. Ang lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, walang silbi sa buhay, mga suwitik, mga salot, mga putok sa buho, mga hindot at palamunin ng taong bayan, mga sintu-sinto at baliw sa kapangyarihan, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, at mga kuratong baliling sa gobyerno, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hesta. Pinaka-aabangan ng lahat. Ayan, so ito na naman nga tayo. Magkukwentuhan na naman tayo. Maraming salamat sa mga nanood ng mga videos natin, mga nanonood yung mga hindi nagsasawa sa boses kong walang kakwenta-kwenta, at sa mga pinag-uusapan natin dito na walang mga katuturan. Siyempre, papasalamatan muna natin una sa lahat yung mga bagong subscribers natin. Rest assured na no dull moments dito sa ating channel. Hindi kayo mabuburyong dito. Ako lang ang nabuburyong dito. Oo! Aga-aga na naman. Haka na naman ng para ka na namang... Kumain ka na ba? Oo. At syempre salamat din doon sa mga lumang subscribers na natin, na mga nagla-like na yan, mga nag-share na yan. Importante sa lahat, i-like at i-share ninyo. Pero pinaka-importante yung mag-subscribe. At pakita nyo yung mga comment ninyo dyan sa comment section. Kasi nakabantay yung mga kulapnog. Yung mga taga-gobyerno na nakaabang sila dyan, tinitingnan nila. Kung mga naniniwala dito kay Boss Dada, baka puro troll naman mga ito. Baka puro mga fake account naman ito. Ilagay nyo dyan, ipakita ninyo sa mga comments ninyo na kayo ay totoong tao, mga Pilipino here and abroad, na sawang-sawa na sa mga pagnanakaw nila, sawang-sawa na sa mga kabalbalan nila, sawang-sawa na sa mga kakurakutan nila, kakamkaman nila, mga kademonyohan nila. Pakita nyo dyan, ilabas ninyo dahil nagbabasa mga yan.
Oo, at tayo ay nasa journey. Oh, meron nag-comment sa akin diyan sa comment section. Sabi pumayat daw ako, Oo, nag-lose na ako 1 kilo. Dati 147 kilos. 146 na lang ako, mantakin mo yan. Tinatry natin yung 1 meal a day. OMAD. Ang nag-present sa akin yan, si Randel Bunagan. Nagtitipid yata si Randel. Nung nagpunta kami ng Amerika, 1 beses lang kami kumakain isang araw, di naman kami pumayat. Pero miss na namin yan si Ninong Randel. Hope to see you soon. Confirmed na. Yung mga kababayan natin sa Japan. Confirmed na si Inday Sara dyan sa Nagoya. Parang dalawang event yata yung pupuntahan ni Inday Sara. 20 and 21. Nag-organize daw yung mga kababayan nating Pilipino. Kababayan na Pilipino, natural. Tanga ka talaga. Oo, kababayan na nga, Pilipino pa. Mga kababayan natin dyan sa Japan. Pero hindi, kasi meron mga hindi naman mga Pinoy, mga Hapon, ganyan, dyan sa Dahig. May mga Dutch. Oo, na mga talagang sumusuporta kay Pangulong Duterte. Alam ninyo, kwentuhan ko lang kayo maikli patungkol sa mga dyan sa Higa. Pero bago yan, yun nga, Japan. Magkita-kita kayo dyan. Pupunta yata din si Banat. May pauwi na si Banat. Imaginein mo yan. Ilang araw na lang, nandito na naman si Banat. At manggugulo na naman siya dito sa Pilipinas. By the way, congratulations nga pala. Congratulations kay Attorney Bobet Torion. Ang galing-galing ni Attorney Bobet. Talagang sunod-sunod ang kanyang victory. Sabi nga, God is good. Congratulations, Attorney Bobet. Isang magandang balita yan kasi meron tayong sila nila Jimmy Bondoc at saka si Attorney Vic, meron silang hindi naman election protest. Pero humihingi sila ng audience sa Supreme Court para utusan itong hinayupak na si Garcia na makapalang muka. Na akala mo siya ang hari sa Pilipinas. Yung mga binoboto ng tao, hindi pinoproklama ng kupal binoto ng tao tapos hindi ipoproklama. Ayan na nga. So, nanalo tayo. Hindi naman nanalo, pero binigyan tayo ng tawag dito ng Supreme Court ng pag-asa. Itong COMELEC pinagpapaliwanag nila o pinagkokomento nila diyan sa petisyon nila Attorney Bobet Torion, ni Jimmy Bondoc at saka ni Attorney Vic. Take note Take note. Yang ang demanda na yan, hindi naman natin gusto na yung mga kandidato natin maupo kahit na halimbawa dyan sa bilangan lumabas na sila nanalo, bahala na taong bayan. Pero actually itong i-final na ito ni Attorney Bobet Torion, ang gusto lang talaga nila is magkaroon tayo ng malinis na eleksyon. Malaman natin ito bang eleksyon na ito ng nakaraan naging malinis ba? Kasi kung hindi, dapat na baguhin na natin yung sistema. Hindi na pwede yung ginagawa ni yung ginagawa ni Garcia na basta na lang patupad ng patupad. Hindi ba? Kasi katulad niyan sa OFW votes pa lang. Alam mo, very patriotic ang mga kababayan natin sa abroad. At gustong-gustong bumoto niyan. Nagli-live yan, pumupunta yan sa embassy para makaboto. Yung mga kababayan na nga natin, nagwa-watcher pa nga, natutulog sa lapag para lang mabantayan yung mga boto. Ganun talaga noon, pinapadala sa sobre, pinapadala yung balota sa doon sa botante. Tapos ibumoboto manual, tapos nilalagay sa sobre, tapos binibilang dito sa Pilipinas o kaya dyan sa abroad. Kung saan man basta binibilang yan manual. Ganun noon. Kasi majority ng mga voters
majority ng mga voters abroad, lalong-lalo na sa Europe at saka sa Hong Kong and Japan, majority yan matatanda, hindi naman sila masyadong maalam sa teknolohiya. Bigla na lang, walang abog-abog itong putragis na Garcia na ito, bigla na lang nagpatupad ng online voting. Mantakin mo, hindi ginagawa yan sa Pilipinas. Oo, alam naman natin hindi safe yan. Tapos bigla niyang inimplement sa mga OFW. Dati naman gumagana. Bakit biglang binago yung sistema? Ayun na nga, lumabas na at least 90% ng mga botanteng Pilipino abroad ang hindi nakaboto dahil nga hindi nila maintindihan yung hayop na app na yan. Kasi kahit daw pumunta ka doon sa embassy, pumunta ka daw sa embassy, may QR code doon na i-scan ka, hindi ka pa rin makakaboto dahil nga yung mga cellphone outdated, di naman lahat mga nakamagandang cellphone. So marami talagang hindi nakaboto. Tapos eto pa isa. Lumalabas nga doon sa mga boto nila na nakita nila, hindi daw lumalabas yung kanilang mga doon sa yung parang kasi kasi nauna isang buwan yung mga OFW bumoto. Nakikita ng mga OFW na yung mga binoto nila hindi lumalabas, ibang mga pangalan yung lumalabas. So yun nga, hindi pa maipaliwanag ng COMELEC yung para sa kanila, baliwala lang yun eh. Imposible naman nagboto ka, yung binoto mo hindi lumabas, sasabihin mo na tawag dito, ganun talaga yung sistema. Hindi naman pwedeng ganun, script. Yung script yan. Hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, ine-expect mo pag bumoto ka, pag lumabas yung resibo, kailangan nandoon lahat ng binoto mo. So nadismaya yung mga kababayan natin sa abroad. Hindi na yan sila bumoto. Kaya ngayon dito sa Pilipinas, ganun din. Ang dami-dami. Ultimong kandidato nga natin na si sino ba to? Yung taga Pangasinan, si Senator Lambino. Si Senator Lambino tawan-tawa nga siya parang sa Pangasinan hindi siya matatalo. Nung tiningnan niya, talo siya sa Pangasinan. Imagine mo na yung anak niya landslide. Yung anak niya sa Pangasinan landslide. Siya tumatakbo siyang senador. Tapos natalo siya sa probinsya niya sa Pangasinan, samantalang di makikilala yung anak niya kung di dahil sa kanya. Ganyan kabalasubas. Di ba? Ilang beses niyang pinakita. Bumoboto siya. Iba yung talagang hindi tinatanggap. Yung kanyang balota, tinitingnan nila kung ilan yung kung sino yung mga tinayan, binilang nila. Tapos pinasok nila ba? Mantakin mo hindi tinatanggap yung boto niya. So maraming mga irregularities talaga dyan sa eleksyon. Kaya nag-file, hindi naman ito para yung mga kandidato natin maupo kasi maganda naman na i-line up natin. Although, deserve talaga ng mga kandidato natin na maupo, lalo na kung nanalo sila. Pero, particular si Pastor Apollo Quiboloy, ang kanya, gusto lang niya talaga na maging malinis yung halalan na mga susunod pa. Na kapag napatunayan na may pandaraya ngayon, may irregularidad ngayon, kapag napatunayan yan, dapat talaga yung namumuno dyan sa COMELEC, magpatiwakal na. Magsulo na. This is not about sour graping and itong mga natalo, gusto lang nilang manalo. Well, deserve nila yan. Kung talagang nanalo sila, why not? Binoto sila ng taong bayan. Di naman sila katulad ni Abante na yak-yak ng yak-yak. Sigaw ng sigaw, iyak ng iyak. Ang daming ibinabato sa kanila, hindi na lang ipakita kung malinis talaga sila. Hindi ba? Ngayon, napahiya siya. Biglang nagsalita si Pulong. Ano sabi ni Pulong? Yabang-yabang mo, daldal ka ng daldal. Di ka nga nanalo, di ka nga binoto ng ng distrito mo. Paano mong sasabihin na ikaw ang representante ng distrito mo? Hindi ka nga nila binoto. Floating ka Di ba? You are supposed to be the voice and the representative of your district. How can you be a representative if the very people that you're representing did not vote for you? They voted for a different person. Tapos ikaw yung maingay dyan, ikaw yung daldal ng daldal dyan. Ikaw pa yung gusto magpa-imbestiga, tigas ng muka. Dito talaga sa Pilipinas, yung mga kupal, ang kakapal.
So gusto lang natin malaman through this petition kung nagkaroon ba talaga ng dayaan ngayon. Kung nagkaroon ng dayaan ngayon, abay dapat kumilos tayo kasi same na sistema yung gagamitin natin sa 2028 at sa barangay elections. Pati sa BARM yan din ang ginagamit. Tapos baka mamaya mag-People's Initiative yan din ang gagamitin. Hindi ba? Nagigets ninyo? So kailangan natin malaman kung talaga bang itong sistema, proseso ng COMELEC tama at akma ba? Or baka minamanipulate na talaga at ginagamit ng negosyo yan dahil balita natin, di ba? Yung isang taga Bohol na mayor ba, congressman? Inalok daw siya ni Garcia ng 300 million. Hindi ba? Hindi dininay ni Garcia yon. Talagang inamin ni Garcia na may ganun talagang figures na lumutang pero hindi niya sinasabi na yung sinabi niyang halaga na yon pambabayad para manalo ka. Parang sinasabi niya yata, you need to have this much money if you want to win. I mean, ang ibig niya sabihin, gagamitin pang kampanya. Ulul! Style mo bulok. Hindi niya dininay. I deny it. I categorically deny it. He needs to show proof. Hindi lang pwedeng mga eyewitnesses. I need proof na talaga CCTV footage, email, text message na ako talaga nag-send na nangihingi ako ng pera sa'yo. Di ba wala siyang ganun eh. Inamin niya na talagang, nasabi ko talaga yung ano na yan. Yung presyo na yan. Pero hindi ko sinabi yan na ibabayad mo sa akin para manalo ka. Ang sinasabi ko, kailangan mo nitong pera na to para pang kampanya. Wow. Lokohin pa taong bayan nitong kumag na ito. Di ba? Diyos ko po. So ayun na nga mga bossing. Kaya talaga naman syempre ang dami-dami pa rin nating issue dito. Aside from that, nagsalita na nga si Pulong. At sinabi na nga ni Pulong Duterte na walang problema sa flood control projects sa kanyang distrito. Walang naging problema noong panahon ni Pangulong Duterte. Wala pong gumuguho na mga flood control projects sa Davao. Lalong-lalong walang ghost project sa Davao. Bakit hihingin ni Abante yung report kung saan dinala ni Pulong yung pera niya? Wala naman nagrereklamong tao. Siya lang naman na nagrereklamo. Hindi naman nagrereklamo yung mayor ng Davao. Diba? Kapatid niya kasi ganun pa rin. Walang nagrereklamo. Tsaka sabi ko nga sa inyo, pwede nyong sabihin, mga chickboy yung mga yan, babaero, maraming asawa, maraming mga anak. Siga ng Google Pay, nananadyak, nananaksak, kung ano man. Pwede nyong ibintang yan sa kanila. Pero yung pagnanakaw, malabong-malabo yan. Kaya kita mo, ang bilis sumagot ni Pulong. Anong sabi ni Pulong? Oy, DPWH dyan sa Davao, ipresenta nyo kay Abante kung saan dinala yung mga proyekto na yan na inisponsoran ko at tingnan nyo. Sabi ko nga, hindi naman nagpunta si Bongbong Marcos sa Davao para magsabi na ito mga ghost projects dito sa Davao. Wala namang ganun. Bakit umaaray etong si Abante? At saka isa pa, yung statement ni Baste na sinasabi niyang pautot lang yan yung ginagawa ni Marcos. Hindi naman niya sinabing pautot lang yung ginagawa ng Congress. Bakit siya dumidepensa kay Marcos? Si Marcos di naman taga-Congress. Kasi balita ko, matatapang ang mga ito kapag ang binatigos mo si Romualdez. Pero ito si Bongbong Marcos, pero dinidepensahan na. Bakit? May kinalaman ba presidente sa pagka-disqualify nung kalaban mo, sir? Merong nagrereklamong mayor, Meron nagrereklamong mayor na for your information, Abante, merong mayor na nagrereklamo na diyan daw sa Maynila 14 billion sa loob ng 3 taon ang ginastos pero
mas matindi ang baha. Sabi nga ni Pulong sa Davao bumabaha. Lahat naman sa Pilipinas basta sobra ulan, bumabaha. Pero ang tanong, humuhupa ba? Mabilis humupa yung baha sa Davao. Yung baha sa Maynila, mabilis ba humupa? Swimming pool. Sabi nga ni Pulong sa inyo dyan sa mga syudad nyo may swimming pool, sa amin wala. Kaya wag kami ang tingnan nyo, wag kami ang silipin nyo, tingnan ninyo yung mga distrito nyo. Tingnan ninyo yung syudad ninyo, nagre-reklamo yung mayor nyo. Ang dami-dami daw pera para sa mga flood control projects pero hindi makita kung nasan yung mga proyekto na yun. Ang pinakamasaklap, wala pang permiso. Walang permit yung mga proyekto. Yan ang dapat na unahin mo, Bante, bago mo silipin ang Davao. Malayong malayo ang Davao sa Maynila. Maaaring mas mayaman ang Maynila, mas sikat ang Maynila. Pero in terms of cleanliness, in terms of yung disiplina ng mga tao, napakadisiplinado ng mga tao sa Davao, sir. Sigurado kami kung ikaw ang magiging congressman sa Davao, wala ka nang poproblemahin. Baka makatulog ka, wala ka nang gagawin. Ang asikasuhin mo. Asikasuhin ninyo yung problema sa mga nasasakupan nyo. Huwag kayo sumisi. Alam nyo ba na ang Davao ay number 2 sa safest? Nasa top 5 sa cleanest city ng buong Asia. Diba? Kaya ito ang ninyo, ito ang tupagin ninyo, Bante. So ayun, sumagot na si Pulong. Ang sabi ni Pulong, ilabas mo yung sayo, inilabas ko rin sa akin. Di ba si Pulong Duterte nga yung congressman na unang nag-open ng kanyang books of expenditures diyan sa Kongreso, hindi ba? Sinabi na nga ni Pangulo, ilabas nyo yung libro nyo. Nilabas mo ba yung sayo, Bante? Hindi mo nga nilalabas yun sa'yo tapos kung makasita ka. Nagre-reklamo nga mismo yung mayor nyo sa pinaggagawa nyo dyan sa Maynila nung hindi siya nakaupo tapos maninisi ka sa iba. Una sa lahat, wala kang posisyon. Sa totoo lang, dapat hindi ka nga congressman Dapat nga pastor ka ngayon dahil hindi ka naman talaga nanalo bilang congressman. Saan ka makakita ng may second prize? Wala pong second prize. Hindi pa timpalak yung eleksyon dyan sa Maynila. Okay? Hindi pwede. According to Supreme Court na yung nanalo, yung pagka na-disqualify yung pangalawa, yung hihirangin na nanalo. Walang ganun. Hindi pwede yun. Usually po, kapag ang isang congressman ay natanggal, ang ipinapalit dyan yung konsihal. Kung sino yung number 1 na konsihal, siya yung pumapalit. Pag ganun din ang mayor, pagka nawala ang mayor, di ba? Halimbawa may nangyari masama sa mayor, vice mayor ang papalit. Wala namang vice congressman. Wala namang ganun. So kadalasan yung kung halimbawa ang vice mayor ay nanalo, ay namatay ang mayor, yung vice mayor ang magiging mayor. Tapos sino magiging vice mayor? Ganun din, kukunin din yun sa pinaka nangungunang konsihal diyan sa lugar. Ganun yan, hindi yung second prize. Nanalo ka. Tapos na-disqualify ka. Ang second, kasi technically hindi bumoto sa iyo tao Okay lang sana kung bumoto ang lamang ng boto mo isa lang. Pero kahit isa lang, ganun pa rin, natalo ka pa rin sa botohan So since natalo ka sa botohan, dapat hindi ka talaga nakaupo dyan. Natalo ka sa botohan, natanggal yung nanalo, na-disqualify. Let's say, totoo yung kanilang akusasyon na peke or hindi totoo yung kanyang pagkatao, hindi pala siya Pilipino. Hindi pala siya eligible. Let's say for example, ganun. Nanalo siya sa boto kaya anong gagawin natin? At na-disqualify siya. Buti sana kung nandaya siya sa eleksyon. 'Di ba kung gumamit siya ng alam mo yung kapangalan mo. Nagpatakbo siya ng isang kandidato na kapangalan mo para yung boto nyo mahati. Buti sana kung ganun. Hindi, naglaban kayong dalawa, hindi ka talaga nanalo Ibinoto ng taong bayan yan. So kung halimbawa dinisqualify yan, hindi yan
Hindi yan tawag dito kasi meron pang motion sa korte, hindi ba? Meron silang motion. So dapat habang hindi pa nare-resolve yung motion na yon, hindi ka dapat pinaupo sa Congress. Dapat yung Kongreso magtatalaga ng caregiver ng caretaker diyan sa distrito mo. Dapat ganun. Hindi ba? For example, si Arnie Tevez, di ba tinanggal siyang congressman noong panahon niya dahil ginawa siyang terorista. Anong ginawa? Hindi ba caretaker naging caretaker si Tambaloslos? Dapat ganun din. Habang aktibo pa naman yung motion nung totoong nanalo, dapat walang umuupo na congressman dyan sa distrito na yan, sa District 6 ng Maynila. Dapat yung Congress nagtatalaga ng caretaker. It's either yung si speaker mismo o magtatalaga siya. Let's say for example, yung District 5. District 5, itong District 6, ikaw muna caretaker diyan, ganon. Dahil magkakadikit yan di ba? Dapat ganun, pero hindi, pinaupo ka. Hindi ka nanalo, tas ang tigas ng mukha mo, umuupo ka pa. Tingnan ninyo, itong reklamo ni Isko. Dapat yan ang inaatupag nyo. Pasok. 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Pero nabisong wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa Local Government Code at ibang ordinansa. See? Sa ninyo sa syudad ninyo may problema Sa syudad ninyo merong kabalbalan tapos bigla sinisilip nyo si Pulong. Ito nga sabi ni Paulo Duterte ito, if he really wants to know the exact figures, I am directing DPWH district and regional offices to provide him the official data and amounts. Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso allocated was implemented. Wala namang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Kung may bahaman dito, humuhupa din agad. Hindi kagaya sa mga swimming pool nyo dyan sa Maynila. Sabihin na natin Maynila. Rektahin na natin. Maynila nga. Maynila nga. Doon doon congressman yan Ayan sabi nga niya, usa pa, di man kinahanglan. Mayor pa ang mureklamo pareha sa inyo diha. Ayun na nga sabi niya mayor nyo pa yung nagrereklamo sa inyo dyan. Yun ang problemahin nyo, hindi yung Davao, hindi naman kayo taga rito. Ayan bisan kinsang Dabawin nyo, pwede mangayo og datos gikan sa DPWH. So kahit sino na taga Dabawin nyo, pwede kayong magreklamo, pwede kayong lumapit, pumunta sa DPWH para kayo mismo ang makaalam kung nagnakaw ba si Pulong o hindi. Transparent sila dyan. Sasabihin nga niya, so ayaw nyo ibutang sa ngalan sa akong igsuon nga mayor ang inyong pagpangutana kay transparent ang among mga proyekto ug accessible ang records. Ayun nga. Kaya sabi nga wag nyong wag nyong isisi sa kapatid ko na mayor dahil lahat ng records publiko yan, nakikita yan, pwede nyong i-request yan. Pero hamon pud na ako sa iya. Ngay explain niya kung unsaon pagka-pildi niya sa eleksyon pero nakalingkod gihapon siya sa Kongreso. Nga naman. Talo siya Ang galing ko na magbisaya Naintindihan ko. Talo siya tapos nandiyan siya sa Kongreso. Ngayon pinapaliwanag ko, paano nangyari yun? Dapat daw bang tawagin congressman ang usa ka tawo
nga wala gani kadaog sa boto yang distrito. Oo nga naman. Paano kang magiging representative ng District 6 ng Maynila kung ayaw sa iyo ng District 6? Paano yun? Di ba? Oh, dili Congress, di naman talaga siya congressman. Ayan, no, you may also account those for transparency's sake instead of questioning the development projects that benefit the people of Davao. Perhaps you should start answering your own questionable position in Congress. Boom. Ang bigat, no? Oo, di ba? Napaha ka din. Oo, bago mo questionin yung mga proyekto namin sa Davao, siguro sagutin mo muna yung question whether legit ka ba na congressman kung hindi ka nanalo. O di ba? Hilig-hilig magpa-preskon. Ang hilig-hilig magpa-imbestiga at magpa-preskon, hindi naman nanalo. Pag hindi nanalo, matulog na lang. Manahimik. Ito, sagutin nyo sa Maynila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Oh, may pondo ka. Bumaba sa Maynila. Asan na? Punta yung pondo mo. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung walang permit sa lungsod, anong ibig sabihin? O edi, syempre may engineering may engineering department. Ang Maynila, syempre titingnan nila yung proyekto kung lalo na yung gawa ng kontraktor kung tama ba, kung ayos ba. Kasi baka mamaya, imbis na makatulong, makasama pa. Ayun na nga ang nangyayari. Konting ulan, ayan bahang-baha sa Maynila, tapos ang tagal humupa. Ang laki-laki ng pera na itinapon. Yan yung dapat na pinapaliwanag nyo. O kung halimbawa man, sabihin ni Baste na ganun, may kalayaan tayo sa pagpapahayag. O feeling ni Baste, ganun baka ganun nga. O di ba? Kung ayaw mo, di wag mo paniwalaan, pero yung kukwestiyonin mo sila, o di napahiya ka tuloy. O bumalik sa mukha mo yung taing itinapon mo. Babasehan ng mga dokumento, ang GLC Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos. Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena. Ito matindi, mayroong in-expose si Cayetano na sinasabi niya meron pa daw budget na bilyon-bilyon din yung DPWH para dun sa checking. Project checking, parang ganon. Mantakin mo, puro ghost project, tapos may project checking budget. So, may budget na para doon mismo sa proyekto. May budget pa para sa pag-check nung proyekto. Putangin na yan. Doble-doble pag nanakaw talaga. Ninakaw, kasi ghost project So, ninakaw na nga yung pera na dapat dun sa flood control, pinirmahan nung DPWH, pinirmahan pa nung nag-check. Na kung titignan mo yung budget para sa pag-check, bilyon-bilyon din. O hindi ba? Katarantaduhan. Yan ang dapat nyo ipaliwanag, tsaka dapat yung kini-question. Huwag nyo question. Sabi mo, magagaling kayong congressman, tas kapwa mo congressman, kini-question mo. Bakit si Pulong? Kukwestiyonin mo, abante. Bakit hindi mo questionin si Zaldico? Ba't di mo questionin si Dong Gonzales? Ba't di mo questionin si Suarez? O, hindi ba? Bakit hindi mo sila questionin? Sila yung kasama mo dyan na pinaparatangan din. Wala namang paratang ng pagnanakaw kay Pulong. Hindi ba? Kayo ang hinahanapan ng taong bayan. Yung mga Maynila, hindi naman taga Maynila si Pulong. Yung mga taga Maynila, city ng Maynila, hinahanap saan nyo dinala yung pera. Saan nyo dinala yung mga proyekto? Wala naman kayong permit. Paano nyo nairaos yun? Yung mga proyekto na yun nang wala naman kayong permit. Yun yung dapat nyo sagutin, sir. Hindi yung nagtuturo kayo sa ibang tao. Mapapama kayo dyan. Alam nyo naman yan Alam nyo naman for a fact na hindi kurakot ang mga Duterte. Putay na, tingnan nyo nga bahay ni Pangulo. Hindi gumanda. Tingnan nyo mga bahay nyo. Di kayo nahihiya. Naging presidente ng Pilipinas, naging congressman din yun, naging mayor ng matagal, naging vice mayor.
Nakita nyo yung bahay, hindi kayo nahihiya. Putang ina, yung bahay nyo, yung bahay ni Pangulo, kusina nyo lang. Sabi nga ni Pangulo Sabi nga ni Pangulo po, hindi ako nakaranas ng Mercedes-Benz na yan. Meron kang ang bulletproof na Escalade. Magkano yan kapag factory custom yung yung bulletproof niya, magkano yan? Oo, yung Escalade alone, milyon-milyon na yan. Tapos pinabulletproof mo pa, di mas lalo na. O di ba, mayroon ka pang Mercedes-Benz. Si Pangulong Duterte nga di nakaranas ng Mercedes-Benz Si Pulong, mayaman talaga si Pulong. Ang napangasawa ni Pulong, prinsesa Prinsesa ng mga Muslim, yung unang asawa niyan. Natural, may pera yan. Pero ang tanong, nagfo-flaunt sila ng yaman nila katulad nyo? Hindi ba? Hindi. Yan ang sinasabi ko sa inyo Sa Barangay 259 at 266 sa Tondo, February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 100... Ito, kasama mo to. Sila Chua at saka yung makapalang labi. Nakamukha ni Bentong na kongresista dyan sa Maynila. Yata yun, sa 2nd District yata yun. Ayan yung mga kasama mo, yun ang batikusin mo, yun ang hanapan mo ng kung ikaw hindi ka magnanakaw, abante. Naniniwala naman ako hindi ka magnanakaw. Kung hindi ka magnanakaw, sir. At yung dalawa mong kasamahan na congressman dyan sa Maynila, hinahanap kung saan nirereklamo sila ni Isko tungkol sa mga paglabag nila sa batas at pangungulimbat di umano. Dapat yun ang binabanatan mo, hindi si Pulong. Pahiya ka. 61 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng GELSI Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. Nakita mo yung project na yan, 2022, 2023, 2024, 2025. Pucha, kita mo, may flood control. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. Tama ba yan, Abante? Yan ang unahin mo. Yan ang dapat na hinihiring mo. Hindi yung dinadamay mo yung ibang tao porket kalaban nyo sa politika. Di ba? Inaano ka ba ni Pulong? Bakit ba nasasaktan ka sa sinasabi ni Baste na moro-moro lang yan? Minsan kapag umaaray ka, madalas, baka talagang totoo kasi masakit ang katotohanan Di ba? Lagi ang tao nasa defensive mode kapag affected siya doon sa sinasabi ng tao. Halimbawa, sinabi noong kapitbahay namin na may kapitbahay siyang maitim. Ako lang naman yun. Totoo naman yun. Magagalit ako, di ba? Ba't mo ginaganyan? Pero kung halimbawa sinabi niya, meron din akong kapitbahay, maputi, malaking tao, kupal. Maputi, di naman ako maputi Di ko papansinin yun, di ba? Ganun lang naman yun may sinabi si Baste, pumalag ka, nasaktan ka. Bakit ka naman masasaktan kung hindi naman para sa'yo? Sinabi ba naman ni Baste na yung ginagawa ni Abante kapalpakan? Hindi naman Sinabi ba ni Baste na yung ginagawa ni Abante politika? Wala naman. Si Bongbong naman yung pinatutungkulan niya. Bakit ikaw yung umaaray? Aso ka ba ni Bongbong? Di ba sabi mo pinsan ka ni Bongo? Kasi siya go, ikaw Abante. Bakit parang masyado kang defensive kay BBM? Kaya mo lang si BBM, kaya niya na yung sarili niya, tanda-tanda na yan Pinagtatanggol niyo pa. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung na yan, ito, apaw yan. Dumepensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmamonitor. Gumagana nga Gumagana. Abante, walang ganito sa Davao. Ganyan, putang ina. Bumabaha na ng tanga dyan. Bumabaha pa ng mga kurakot. Bumabaha pa ng basura. Ayan ang dami nyo dapat dinisin sa lugar ninyo. Imbis na tulungan nyo si Mayor Isko
Tayo na, binabanatan nyo yung mga Duterte. Sir, umikot ka sa Davao, walang ganito. Promise. Bago ka magyabang, abante, siguraduhin mo muna na maayos dito sa syudad nyo bago ka manilip ng syudad ng may syudad. Tour. Sa dating administration po, hindi po ni-require yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspindi daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisikap pa namin na makuha ang pahayag ng Chelsea Construction. Imaginin mo, DPWH ang sasabihin, hindi naman kami binihinga ng permit eh. Alam nyo naman yun eh, na kailangan nyo ng permit. Diba? Dati naman, gawa lang daw sila ng gawa eh. Oh, Diyos ko po, si Hani Lacuna, ano bang ginawa mo kasi? Diyos ko Lord, kaya nagkaka-leche-leche tayo eh. Oh, dahil dyan eh. Oh, eto, dahil sa ano na yan, dahil sa issue na yan. Oh, ngayon, magpapa-lifestyle check na yung mga... Oh, ayan na, sana, abante, magsilbing aral sa ito. Huwag kang basta turo ng turo, baka ka manuno. O, kita mo, di ba? Ang bilis-bilis sumagot ni Pulong Duterte sa'yo. Kasi nga, malinis ang konsensya niya. Eh, ikaw, tagal-tagal nang hinihingi yung paglalabas ninyo kung saan nyo ginastos yung pera nyo. Puros naman kayo. Si Magalong nga, sabi ni Magalong, eh, angas-angas mo daw. Di ka naman daw nagpapadala ng, ng imbitasyon sa kanya. Puro ka daw hal-hal dyan. Gigil na gigil ka sa kanya. Wala naman daw siyang natatanggap na imbitasyon mula sa'yo. Diyan sa hearing nyo. Ganon, sir. Ipinagutos. Ito, pakinggan natin. Pinag-uutos daw ni BBM yung lifestyle check. Tang ina niya, sabi ko nga sa inyo, walang magagawa to. Hindi ka ba naman? Sabi ko nga sa inyo, ano yung sinabi ni Baste? Wala yan, style bulok yan. Kabalbalan yan, imposibleng di niya alam yan. Sa under niya, DPWH, pa-imbestiga pa siya kunyari. Eh kung talagang kung talagang seryoso siya sa kanyang mga investigasyon, dapat may na ngayon, meron nang dinidemanda, meron nang nirereklamo, meron nang mga tinanggal na mga lisensya ng mga kontraktor. Eh wala pa eh, hanggang ngayon walang nadidemanda, walang nakukulong, walang na-expose, walang na di-disqualify or na ka-cancel na na mga lisensya. Kung talagang totoo yan, meron na sana. Ang tagal na eh. Ilang araw na, ilang linggo na, ilang buwan na. Paikot-ikot lang to. Pinawis-pawisan na. Nilaw na nga yung ngipin. Puro tinga na. Kakaikot. Nababaliw na yata. Kakaikot dyan sa flood control project. Puro kangkong. O, kita mo. Ayan, kangkong. Hanggang ngayon, meron na bang dinimanda? Meron na natanggal? Yung DPWH secretary natanggal? Oh, di ba wala? O meron na bang mga district engineer na sinibak? Sino-sino yung mga sinibak? Inilabas na ba? Oh, yung mga sinibak na sinapubliko ba? Yung kanilang mga mga pangalan? No, wala naman. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna yan ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. PR stunt lang daw. Yan ang banat ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. PR stunt, oh. Ang binabanatan niya dito, si Bongbong, tagagalit si Abante. Sabagay, hindi naman siya galit. Pero, may hamon siya. Ganun ba? PR stunt? O, bakit di niya tanongin yung di ba? Yung mga ganung asta, parang defensive ka masyado. Di naman ikaw eh. Halimbawa, tinanong sa iyo nung media. Sir, sabi po ni Baste, media, charot lang daw yung mga ginagawang investigasyon ni BBM. Kanino sinabi? Kay BBM? Si BBM tanongin nyo. Ba't ako tinatanong nyo? Sa akin, karapatan naman ni Baste magsabi kung ano yung gusto niya sabihin. May kalayaan tayo sa pagpapahayag ng nararamdaman eh. Si BBM naman pala sinabihan, ba't sa akin mo tinatanong? Ako gaganunin ko yung media eh. Pero dahil nga, feeling niya, kailangan niyang depensahan si BBM. Kahit hindi naman siya sangkot, di naman siya pinangalanan, siya yung unang pumiyok. Ewan ko kung bakit.
Investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang flood control projects. We understand yan. Kung serious talaga siya, then why not file a case? Buwelta riyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Diba? Ultimo, yung ang pitbull ng Malacanang, walang masabi dun sa sinabi ni Baste dahil sukol sila eh. Dahil totoo naman, wala naman dinidemanda, walang tinatanggal, wala namang kinakansilang lisensya ng mga kontraktor. O, hindi ba? O, di PR stunt, tama. O, bakit nagagalit ito si Abante? O, hindi ba? Bakit hinahanapan mo sila ng problema? Wala naman talagang problema. Sigurado raw na may kakasuhan ang Pangulo sa mga Sigurado na may kakasuhan kailan nga? Tagal-tagal na eh. Isang buwan na eh. Isang linggo, dalawa. Putang ina, summer na naman. Magpapasko na. Oo, taglamig na. Hindi na tag-ulan yan. Wala. Hanggang sa mag-summer na naman. Posta, wala ganyan kasi tayo, di ba? Oh, mga drug lord, sa 3 taon, may malaking drug lord na huli? Wala. Malaking drugs na bilang, ang dami. History sa dami ng droga, bumabaha. Nawala lang si Pangulong Duterte, bumaha ng droga eh. Bumaha ba ng drug lord? Hindi. Pero tandaan ninyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, yung war on drugs, bumaha ng mga nahuling pusher. Punong-puno yung mga city jail, punong-puno yung mga presinto. Sa dami ng nahuling mga nagdidil ng drugs. Ngayon, maraming drugs pero walang nahuhuli. O, smuggler, may nahuli smuggler? Di ba, may mga Senate inquiry, lumalabas pa yung pangalan ni Michael Ma. Business partner daw ng asawa ni BBM. Napatawag sa Senado, hindi. May nahuli tayo, sabi sa SONA, bilang ng mga araw nyo mga smuggler, may nahuli smuggler? Wala. Nahuli yung mga yung mga warehouse, yung mga bodegero nahuli, pero may nahuling malaking smuggler? Wala. Hoarder, may nahuling hoarder ng bigas? Wala. O ngayon, dito sa flood control, may dinimanda na? Wala. Meron ng tinanggalan ng lisensya na contractor? Wala. Oo, anong hana naman? Para kang tanga. O ayan, mayroon na bang nakulong na mga taga DPWH? Meron, isa. Naglagay doon sa congressman sa Batangas na medyo shady pa yan, ha? Hindi ba? Pero meron na bang galing sa inisyatibo mismo ng presidente sa mga pinaggagawa niya? Meron na ba siyang naipakulong, na demanda, na kansila? Wala. Haka nang eh. Tingnan mo, ikaw mismo mag-imbestiga. Total, mas magaling ka. Di ba? Sige, diretso. Patunayang sangkot, kaalyado man o hindi. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado. Kung sino man ang involved dito, sasampahan ng kaso. Wala pa nga eh. Tagal-tagal na sasampahan ng kaso eh. Nauna pa natanggal si General Torre kaysa kay Bunuan. Bilang patunay sa seryosong kampanya kontra katiwalian, ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check. Inamantaki mo, yun lang kaya mong gawin, ipa-lifestyle check. Akala ko naman, ipinag-utos na ni Bongbong Marcos na tugisin lahat ng mga kontraktor na may mga ghost project. Putang ina yan, lifestyle check. Okay, ni-lifestyle check mo ako. Ayun, katulad yan, di ba? Ang daming mga anak nila Saldi ko, pinsan, pamangkin yata yun. Yung nagtanggal na ng mga account nila sa yung mga pagpapakita nila ng lavish na nila, na lifestyle nila, yung mga influencer na mga social daw, pero putang ina, mga magnanakaw pa rin yung mga magulang. Halimbawa, ayan na, katulad yan, ni-lifestyle check mo, anong mangyayari? Kukulong mo ako dahil kumain ako ng 750,000 sa restaurant? Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, sino iniimbestiga ng BIR? Putang ina kami. Ako, kailangan ko pumunta sa BIR para magpasa nung listahan ng mga kailangan nila ng dokumento. Di ko alam kung bakit. Ang utos yata ng mga tarantado dyan sa, alam nyo na. Pupunta kami doon, nagpapakita kami ng kung na hindi kami nagdanakaw ng pondo. Hindi naman kami taga-gobyerno.
Hindi ba? Pero itong mga anak ng mga kumakain ng mahal, ang mamahal ng mga sasakyan, nag-aaral sa mamahaling eskwelahan, tayo na, ba't hindi habulin ng BIR yan? Diba? Yan ang sinasabi ko eh. Ang ginigipit kami mga vlogger, hinahanapan ng paraan paano kami pagkakapiraan. Samantalang itong mga bilyonaryong mga anak naman ng mga dating hampas lupa lang. O kita ninyo, hinahabol ba ng BIR? Hindi naman. O lifestyle check. O kumain ako ng 1 milyong halaga ng steak. Pwede mo ba ako ipakulong nun? Wala naman sa konstitusyon na bawal yun. Hindi ba? Lifestyle check na to, charot lang din to. Kabalbalan to. O nakita mo, mayaman kami. O ano ngayon sa'yo? Yan ang lifestyle check. Putay na yan, ipa-freeze mo lahat ng mga assets ng mga yan kung talagang seryoso ka. Walang iya, para lang masabi na may nagawa, lifestyle check. Ano magagawa nun? Sa lahat ng opisyal ng gobyerno, una na riyan ang Department of Public Works and Highways. Noon pa naman may ganyan eh. Ay, saan ka makakita? Alam nyo naman yan. Sabi ko nga sa inyo, secretary lang ng DPWH sa 3 taon. May kita mo naman eh, sa parkingan pa lang ng ano ninyo, sa parkingan pa lang ng opisina ninyo, makikita nyo na kung sino yung mga magnanakaw dyan. Pag merong mga naka-Lexus dyan, merong mga naka-Land Cruiser dyan, magnanakaw yan. Yan, magkano lang sweldo nyo eh. Magkano lang ang sweldo? Magkano nga sweldo ng presidente? 400,000 lang eh. Di ba 400,000 lang ang sweldo ng presidente? Alam ka mas malaki pa sweldo nyo kaysa sa presidente. Mga gunggong kayo, putangin na, may nakita kayo naka-sports car dyan, 2-door, convertible. Magnanakaw yan sigurado. Putangin na nyo, lifestyle check nyo pa mga ulul, style nyo bulok. Sa DPWH, nauna nang sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga anomalya sa flood control projects. Ano, alam nga, umamin ka. Alam nga naman, umamin ka. Eh kung sangkot ka dyan, kaya ka nga nilagay dyan para magkapera kayo pare-pareho, ba't ka aamin? May kriminal bang umamin? Bukas naman sa lifestyle check ang ilan pang kalihim. We are open and we welcome the Dali-dali naman kasi, lifestyle check. Ayun na, anong gagawin? Mayroon na nga kayo mga salin-salin, di ba? Anong ginagawa ng mga politiko bago mag-eleksyon? Bumibili, yung mga pera nila sa bangko, nilalabas nila, ibinibili nila ng mga property. O, para hindi sila liquid. O pagkatapos, anong gagawin nila? O, ibibenta rin nila ulit yun para balik lang ulit yung pera nila sa bangko, ganun. Style yung bulok, lifestyle check. Putang na, alam nyo na yung style dyan. Alam nyo na yung style kung paano takasan yung lifestyle check. Yung salin nyo nga, dinadaya nyo eh. Lifestyle check pa kaya. Sino ang ahensya ng gobyerno magche-check? Tinanggal nyo yung PACC. O, paano yan? yung lifestyle check. It's the right thing to do. Tama yun. For the entire government. I think it's very important. Alam mo ngayon, sa social media, wala ka nang pwede itago eh. So, lahat lang naman... Oo nga, katulad yan. Pamangkin ni Zaldi ko. Yung anak nung ganun, yan na lang, yung dalawang mag-asawa dyan sa Pasig. Hindi man taga-gobyerno, pero kumukuha yun ng project ng gobyerno. Kita nyo, ganun kayaman. Paano nangyari yun? Sinabi na rin niya, yumaman siya dahil sa DPWH. Ano mangyayari ngayon? Halimbawa, nakita nyo, ito si Vince Dizon. Napakabait niyan. Kaibigan natin yan eh. Si Vince Dizon, nakita nyo, ang yaman niya. Tapos, kasalanan ba maging mayaman? Kaya nyo ba ipakulong si Vince Dizon dahil yumaman siya? Yun lang. Yan, pwede na makita. Kasi sakalang naman yan magiging liable kapag dinimanda mo. Kapag may isinampa ka ng kaso sa kanya, saka mo, saka mo pwedeng i-sequester yung mga kagamitan yan. Pero kung voluntaryo, sige, lifestyle check mo ko. Tapos, ano mangyayari pagkatapos nun? Sa social media. Nakikipagtulungan din sa investigasyon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Katunayan, ipinakita na niya kay Pangulong Marcos ang dokumento na patunay na may anomalya. Katulad dyan, yung tunnel na yun, kinoconnect nila kay Duterte yun. Sabi ko nga sa inyo, kung kaya nyo i-connect kay Duterte yan, kaya nyo i-connect kay Duterte yung war on drugs, bakit itong mga pagnanakaw ngayon, 2022 to 2025, hindi nyo ma-connect kay Bongbong? Kung connect the dots ang gusto nyong laro, puta, ang dami natin i-connect kay Bongbong.
Dapat ngayon nakakulong na tong mokong na ito sa dami ng ninakaw na pera sa bayang Pilipinas. Sa infrastructure projects. Nagugulat nga siya na ganun pala. At talagang nagugulat siya eh. Gulat? Ganun talaga. Pag walang alam, nagugulat. Oo, hindi yung walang alam dun sa anomalya. Kapag walang alam, hindi marunong maging presidente, magugulat ka talaga. Magugulat siya siguro na, putang ina, ang laki ng kinita nila, ba't hindi ako naambunan? Baka ganun. Baka ibang gulat naman yan, ha? Tatanong lang po, ha? Hindi yun statement. It's a question. Anong klaseng gulat? Ganito pala kataas yung presyo. Oh, ganito pala kataas yung presyo? Bakit iba yung sinabi nila sa akin? Diba? Ganito pala kataas yung presyo? Bakit ganun lang yung nakarating sa akin? Ganun lang yung nakarating. Ibig sabihin, mas mababa yung presyo na nakarating sa kanya. Talaga, oh. Pa pala ako. Sabi niya, mas matindi pa pala ito. Kita mo talaga yung galit niya, Sir Ted. Galit talaga siya at talagang very, very disappointed. Ayon sa Malacanang, nakahanda si PBBM na makipagpulong kay Mayor Magalong, pati na rin kay Batangas Congressman Leandro Leviste na sinubukang suhulan ng isang DPWH district engineer. Makikipagpulong. Anong gagawin niya sa pulong? Tingnan natin, baka may sunod pa. Nagbabalita mula... tangina, wala na. Makikipagpulong daw siya kay Magalong, makikipagpulong daw siya kay Leviste. Tapos, anong gagawin niya pagtapos ng pulong? Apir-apir, ganon. Diba? Makikipagpulong daw siya sa dalawang ito at magsasampa sila ng mga kaukulang kaso. Dapat ganon. Butas makikipagpulong. Tapos, anong pagpupulungan nyo? Baka naman mamaya magbato-batopik lang kayo, pitik bulag lang kayo para lang masabi may ginawa kayo, nagpulong-pulong kayo. Anong magiging dapat resulta ng pagpupulong ninyo? Inang buhay to. Ewan ko ba, ba't nagpapaloko pa tayo sa mga ganitong mga balita? Animal naman talaga naman na yan. Pero ito yung sinasabi ni Baste na talaga yan, na moro-moro lang yan. Sabi nga ni BP Sara, sabi ni BP Sara, dapat lang tama rin naman yung lifestyle check. Pero dapat meron na silang na pag ni lifestyle check ka tapos nakita natin hindi tugma yung rangya ng buhay mo sa kita mo. Pependutin ka sa puwet, ganun. Yung gaganunin ka, masakit yun eh. Kaya sasaksakan ka ng hose sa tumbong. Tapos bubuksan ng malakas na malakas para malabatiba kang hayop ka. Di ba yung mga ganon? Wala eh. Lifestyle check. Tapos wala na. Basta lang may sabi may ginawa. May nakulong? Wala. Sige. Ano sabi ni Inday? Pabor si Vice President Sara Duterte sa utos na lifestyle check ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno. Pero dapat daw mas lawakan at laliman pa ito. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano pa ang sinabi ni VP Sara? Jiggy, ayon nga kay Vice President Sara Duterte, hindi lang dapat mga elected officials ang isailalim sa lifestyle check. Dapat din daw isama yung mga itinalaga ng Pangulo sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang makapanayam siya ng media habang nasa The Hague, Netherlands, kasama... Katulad niyan, ila-lifestyle check mo. Sino ba to? Yung sa Department of Agriculture. Dati ng bilyonary yun. Pag nakita mo, yung sweldo niya talaga, hindi akma doon sa lifestyle nila. Dahil bilyonary na yun noon pa eh. Paano na? Marangya talaga mga yan. Mayaman talaga mga yan. Sila Bilyar. Sila Bilyar. Ang yayaman yan. Anong gagawin natin kala Bilyar? Di ba? Ang kanyang mga kapatid para bisitahin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi lang daw dapat Statement of Assets, Liabilities and Network o SALN ang sisilipin. Narito ang pahayag ng bise. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials.
Ayon kay VP Sara, ayaw na niyang magbigay ng advice sa administrasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayaw ko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin Bigay ka libreng advice, di naman nila susundin. Sinabi niya na nga kay Pangulo yan noon, hindi nga siya pinakinggan eh. Magbibigay ka naman ka pa ng libreng advice. Bayaan mo sila. Oo. na lang natin sila sa circus nila. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood. Dagdag pa ng bise, kaduda-duda ang imbestigasyong ginawa ng administrasyon. Hindi na raw bago ang korupsyon dahil kahit pa noong kalihim pa siya ng DepEd ay nabanggit na niya ang ganitong kalakaran. Pero wala raw Ni BBM yun. Kaya lang kasi napakahirap na ipinagyabang mo sa iyong zona yung flood control tapos ngaya't maya binabaha. Napakahirap nun. Siyempre, sa 2028, mangangampanya na naman siya sa mga kandidato niyang mga ogag din. Hindi ba? So, paano kung wala siyang gagawin? Hindi wala na silang kapag-apag-asa. Sa kanya, ito ang sinabi ni Bise. 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, pero walang nag-react. Kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024. Sabi ko, alam niya yan kasi may mga insertions diyan sa GAA 2025 Alam mo din yun bongbong na nasa batas na dapat Department of Education ang may pinakamalaking budget allocation. Pero sino may malaking budget allocation? DPWH. Bakit pinipirmahan mo yung budget na labag sa batas, which is dapat DPWH yung pinakamaraming budget? DepEd yung pinakamaraming budget. So ibig sabihin, the reason why pumapayag kayo kahit labag sa batas na mas mataas ang DPWH budget, ibig sabihin, diyan kayo kumikita talaga. Tingnan mo, ang taas ng budget ng DPWH, pinakamataas sa history ng budget ng Pilipinas. Pinakamataas sa history ng budget ng Pilipinas sa 2023, 2024, 2025. Yung DPWH na dapat DepEd. Bakit mo pinirmahan? Alam mong labag sa batas yun. Tagal-tagal nyo nang gumagawa ng budget. Naging congressman ka, naging senador ka. Ang tagal-tagal nyo nang ginagawa yan Bakit mo pipirmahan? Tapos, ang laki ng budget sa DPWH, wala naman nagagawang infrastructure. Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, marami siyang nagawang infra, pero DepEd ang may pinakamalaking budget allocation nun. Hindi kasing laki ng budget ngayon, yung budget ng Department of Public Works and Highways nung panahon ni Pangulo Pero may build noon. Ngayon meron puro ghost projects. Again, we are talking about flood control pa lang. Ang dami pang proyekto ng DPWH. Hindi lang hindi, and again, doon sa construction ng mga building sa eskwelahan, hindi yung DepEd. Budget yun ng DPWH ang gumagawa ng mga programa na yan. Proyekto na yan para sa Department of Education. Ng 2025, ikot naman ang isang mambabatas, dapat magpakita ng ebidensya ang bise. Narito ang pahayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante. Ayan na naman si Abante. Hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang pubutos ng mga ebidensya. Meron na nga anong walang pinuduce na ebidensya. Ipinakita niya na nga doon sa interview niya bulag ka kasi. Ang nakikita mo lang kasi yung gusto mong tingnan. Sinabi niya na yan doon sa kanyang expose, di ba? Ipinakita niya. Tingnan nyo yung GAA 2024. Di ba nga sinabi na nga ni JB Ejercito doon sa kanyang privilege sa kanyang sa Senado noon na bakit ganito biglang nadagdagan? Ba't ganito biglang nabawasan? Hindi ba? Si Abante, patay mali siya pa Alam mo naman nangyayari yan Tanda-tanda mo na, pastor ka pa naman, sinungaling ka. Let Congress
investigate and review it. Hindi nga kayo nag-iimbestiga eh. Nilabas na nga nyo yung expose, di ba? Hindi nga kayo nag-iimbestiga. Ang iniimbestigahan nyo siya. Taknan tokwa naman, oh. Sa ngayon, nasa dahig pa rin ang magkakapatid na Duterte. Masaya raw ang dating Pangulo na makita silang magkakasama. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brit. Ayan yun. Si Abante masyadong bait-baita na naman. Mag-imbestiga kayo kung talagang gusto ninyo. Nakita niyo yung nakita niyo yung interview niya nung nakaraan. 'Di ba? Nakita niyo yung nag-interview siya, sinabi niya lahat, diyan niya in-expose nung una pa. Last year pa 'yon. In-expose niya. Anong ginawa niyo? Pinick up niyo yung expose niya? Hindi naman. Mano ba naman yung VP? Ano yung sinasabi mo? Patingin nga, asan yung mga ito yung GAA, alin dito yung mga sinasabi mo? Ay, oo nga Imbestigahan natin yun. Wala, 1 taon na nakalipas. Tapos ngayon, sasabihin mo, wala siyang ebidensya. Meron, sir. Hindi lang kayo marunong makinig. Hindi lang nyo siniseryoso. Kasi ang target nyo, matanggal siya sa pwesto. Ang target nyo lang na imbestigahan yung corruption niya na alam naman namin na pinupolitikan nyo lang. Kayo talaga. Style nyo bulok Yan ang mga issue ng bayan natin na dapat na tinututukan natin. Yan ang issue ng bayan natin na dapat na tinututukan natin at dapat hindi natin yan hindi natin yan binibitawan. Kasi ang dami nilang mga pinalulutang na mga kung ano-anong mga issue ng bayan natin na alam naman natin na ginagawa nila yan para lang pagtakpan itong totoong pagnanakaw sa bayan. Huwag tayong nginto hanggat walang nakukulong na mga kontratista, walang nakukulong na mga taga Department of Public Works and Highways, yung nag-bribe doon sa anak ni Tony Libiste. Yung Congressman Libiste sa Batangas, yung nag-bribe sa kanya, nakalaya na ngayon, nag-bail. Hindi ba? Mapipera makakapag-bail yung mga yan. Hindi pwedeng basta puros lip service. Kailangan makita talaga ng taong bayan, seryoso kayo. Talagang dapat bitayin yung mga yun. Kaya ipakulong, talagang makita. Katulad ng Janet Napoles, ganun. Dapat ganun. Diba? Hindi yung puros galit na ako. Ang daming problema, ang daming flood control project pag inayos natin to. Dobleng gagastusin natin. Ingot. Doon pa lang, alam mo na walang alam si BBM sa trabaho niya. Project ng DPWH. In-award mo na yung pera. Nakuha na nila yung pera. Pag-check mo sa project, depektibo. Anong gagawin mo? Hindi ba? Dahil may kontrata ka doon sa kontraktor na yon, kung ano yung reklamo mo, dapat asikasuhin nung kontraktor. Kapag hindi niya ginawa yung napag-usapan nyo, breach of contract na yun. Dapat ang gagastos dyan, hindi taong bayan. Dapat yung kontraktor, kasi kompleto na natin nabayaran yung kontrata, tapos ghost project. Kompleto na ibigay natin yung bilyon-bilyon, tapos walang naitayo. Tapos taong bayan na naman ang sisingilin natin para may itayo na talaga this time. Maling-mali yun. Dapat yung kontraktor, katulad yan, yung mga gumuguho-guho na ganyan, dapat ngayon pa lang, tinapatawag na yung kontraktor, gumuho to, anong plano mo? Dapat ang sasabihin ng contractor, sige sir, gigabayin namin, bubuuin namin ulit at our expense. Di ba? Kasi kung ako, hindi na ako magpapayag. Sabi ko kulay blue Tapos green yung ginawa mo. Di ba pwede yan? Blue usapan natin, di ba? Sige sir, pipinturahan ko ulit, pengin pambiling pintura. Puta, sasampa rin kita. Di ba? Pipinturahan mo yan ng blue according dun sa liking ko dahil yun ang pinag-usapan natin. Sagot mo na yun. Ganun yun. Kasi sinabi ni Bongbong nung nakaraan 250 million yung ginastos para dyan. It will double. 500 million yung kailangan natin just to fix that. Ganun bakit tayong mag-fix, hindi yung contractor na inawardan nyo nung pera na yan? Doon pa lang, alam mo na walang alam yung yung namumuno Diba? Hindi uubligahin mo yung kontraktor. Unless wala kang mauobliga sa kontraktor kasi nga pinaghati-hatian nyo na yung pera.
Paktay ka diha. Oh, yawa yan. Sige na, maraming salamat sa inyo mga bossing. Mabuhay kayo. God bless you. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Subscribe, like, and share. Good evening po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap